base, pero never itong gagamitin as part of evidence kasi ikaw mismo, wala doon sa usapan. Nagmumukhang chismosa. Hearsay. Kasi hearsay nga, parang ganun lalabas. Dahil hindi, wala kang, kumbaga, first-hand, wala kang personal knowledge, wala ka doon sa loob Kaya hindi mo minobra, duda mo yun. Hinala mo yun. So, kailangan mo ng ebidensya. Ngayon, walang ebidensya, sabi ng impeachment court. Hindi mo rin siya pwedeng gamitin sa korte. Pero, interesting makita kung papayag nga si Justice Sereno na sagutin, no? Dun sa yung written questions. Kung talagang gusto nila matanggal si Chief Justice Corona, sasagutin yun ni Sereno. Tingnan natin ako At dapat sagutin niya rin sa SALN, di ba? Pero hindi siya kasi hindi rin daw dinedeklara. Alam mo, sunod-sunod na yan. Pag natapos yung Chief Justice, sunod-sunod yun ako mula Pangulo hanggang sa lahat ng nasa impeachment court. Yung hindi nagdedeklara sa SALN. Nako, ang tatago na yung mga tao. sisikip ang kulungan natin. Samantala, ito naman po, balita kaugnay ng naging arraignment ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Not guilty. Yan naman po ang inihayang plea ni dating Pangulo at kay Pampanga Representative Gloria Arroyo sa kanyang arraignment kahapon. Gwardyado dating Pangulo nang bumiyahe siya mula DMMC hanggang Pasay RTC para basahan ng sakdal. Tila good mood naman siya nang bumaba sa coaster at makasama ng kanyang mag-ama. Sa sala ng Branch 112, hindi na pinabasa ng dating Pangulo sa court interpreter ang mga detalye ng kaso electoral sabotage na inihayang laban sa kanya at agad na siyang naghain ng not guilty plea. Ngunit kahit nakangiti ang dating Pangulo na makita ng media, pag-amin ni dating unang ginoo na si Mike Arroyo, masama raw ang loob ng kanyang asawa. Yes, it's an injustice to her. Hindi naman masama magsabi mag 12-0 Lahat ng tao nagkakampanya 12-0 tayo. Bakit naman minadali nila ito? Because she feels pain. That's why I hope this finishes right away so we can go abroad and we're treated abroad. Sa isang pahayag, sinabi naman ng dating Pangulo na sa kabila raw ng patuloy na kampanya laban sa kanya at sa kanyang pamilya, handa raw siyang pabulaanan ng lahat ng mga akusasyon sa kanya. At ang pagsunod niya sa proseso ay bahagi raw ng kanyang pagrespeto sa korte. Samantala, pinayagan naman ng korte na makalabas ng DMMC ang dating Pangulo, pag-uwi ng labi ng bayaw na si Congressman Iggy Arroyo. Isinantabi naman muna ng mga abogado ni Arroyo ang hiling nilang ilagay sa house arrest ang dating Pangulo dahil may panibago raw itong sakit. Maniwala ka ang susunod na hearing, Abril. Oo nga pero hindi na siya kailangan dumalo, di ba? Sa yung susunod na... Pero nakakulong ka pa rin. Dapat ito yung mga ganyang high yung profile na mga kaso. Dapat nga bukas hearing niya Para mapabilis. Para mapabilis ang kung guilty or not guilty. Tagal, April. Ba't nga ba April? Meron na ba? Wala lang. Gusto mong gipitin, di... Tagalan mo. After ng April, gawin mo September. Di ba? Nakakulong ka lang lagi. Diba? So, di ba yun yung problema sa atin, yung mga sa ating justice system, yung tagal, bisan ilang taon ka na sa kulungan hindi pa nga napapatunayan. Punta ka nga ng city jail itong sa city jail, hindi pa ako mga hindi pa convicted. Hindi pa convicted ito. Accused. Pero yung mga, kunyari, snatcher lang dyan, ba yung kanyang sentensya, nasobrahan na niya. Nakakulong pa rin siya, pero ayaw niya lumabas. Hindi pa dinidinig. Kasi dito may pagkain siya Nagustuhan na rin. Malakas pa siya kay Hepe dahil inuutos-utusan siya. Naging runner. Runner na siya. Errand boy. Balita naman mula sa Zamboanga del Sur, 6 ang patay sa pag-atake ng isang armadong grupo sa bayan ng Lapuyan. Ayon kay West Mincom spokesman Lieutenant Colonel Randall Cabangbang, 10 katao raw na pinangunahan ng isang nangangalang Ami Andy ang bigla na lamang namaril ng mga residente sa barangay Tininghalang kahapon pasado alas 4 ng hapon. Sa inisyal na report, 6 na agad ang namatay sa insidente habang hindi pa mabilang ang sugatan. Dagdag pa ni Cabangbang, karamihan daw sa mga inatake ay kaanak ng ilang sundalo sa lugar na nanguna sa operasyon sa pag-aresto ng kapatid ng leader ng grupo. Gantihan pala. Ito, mahalagang abiso po sa mga motorista. Isasara ang ilang bahagi ng EDSA bukas para magbigay daan sa pagdiriwang na ika-26 na taong anibersaryo ng EDSA People Power. Simula hating gabi hanggang alas 3 ng hapon bukas, sarado ang 4th at 5th lane ng EDSA northbound mula sa gate ng Corinthians hanggang sa gate 4 ng Camp Aguinaldo. Mula alas 5 hanggang alas 11 naman ng umaga, sarado ang bahagi ng EDSA northbound
mula sa Ortigas Avenue hanggang sa May Santolan. Alas 4 hanggang alas 11 naman ng umaga, sarado ang westbound lane ng White Plains mula sa Temple Drive patungong EDSA. Kaya para makaiwas sa mabigat ng dali ng trapiko, dumaan sa Ortigas Flyover papuntang San Juan, Ortigas eastbound papuntang C5, EDSA Kalayaan Avenue papuntang C5, JP Rizal papuntang Makati, Mandaluyong Bridge, o kaya sa Shaw at Julio Vargas papuntang C5. Hindi affected. Baka corona na naman ang speech mo, ha? Pasalamatan mo naman yung mga tao nagpunta ng EDSA. Para maluklok ang nanay mo. Di ba? Baka bigla ang headline. Baka corona na naman. Parang balbalin na, tawag na lang, Di ba? EDSA Tama na. anniversary. Di ba? Yung mga tagong bayani na nagpunta dyan na ngayon may mga edad na. Ano, o yung mga dala-dala yung bata. Baka naman pasaring lang. Mga bata dalagat pinata. Meron ng mga Banggitin mo rin anak. si Enrile Ramos na nandun talaga sa EDSA. Saka si Gringo. O, si Gringo. Yan, di ba? Yung mga Magkakasama naman talagang... Di ba nga si Senator Cayetano, pinasalamatan na niya sila nung dun sa impeachment trial. Baka naman banggitin si Enrile at Gringo na ang boto nyo sa impeachment ay dapat wag nyo kalimutan ng EDSA. Hahanapan ng segue. Samantala, ito po lumabas po sa pinakaling survey ng social weather station sa SWS na lalong dumarami ang bilang ng mga walang trabahong Pilipino. Sa resulta ng kanilang survey noong Disyembre, mahigit 9 na milyon o 1 sa 4 na Pilipino raw ang walang trabaho. Mas mataas daw ito kumpara sa 22.9% na walang trabaho noong Setyembre ng nakaraang taon. Kabilang na raw dyan ang mga nasibak, nag-resign at yung ngayon palang nagtatrabaho. Pero ayon sa Department of Labor and Employment, malayo raw ito sa resulta ng Labor Force Survey na ginawa ng National Statistics Office o NSO nitong 2011, kung saan lumabas na nasa 7% o halos 3 milyong Pilipino lang daw ang walang trabaho. At sa katunayan, mas mababa pa raw yan sa unemployment rate na naitala noong 2010. Paglilina ng DOLE, ang underemployment rate daw ang tumaas o yung bilang ng mga taong may trabaho pero hindi naangkop sa kanilang kakayanan o di kaya ay hindi regular ang trabaho. Okay, mga iga, narito na ang init panahon nila pa yung pera. Love! Mainit na talaga, Igan, dahil eto na nga kahapon nag-umpisa na talaga yung ating summer. Ayan, 34 degrees po ang naitala kahapon sa mga alas-alas ng hapon po yan. At ngayon naman daw po, magtutuloy-tuloy pa rin po yung init na yan. Kailabas ang inyong mga sleeveless at mga pang-summer outfit dahil ang buong Luzon ay meron pong tinatawag na ridge of high pressure area or pagtataboy sa anumang sama ng panahon. Ibig sabihin maganda ang panahon natin. Pera na lang po sa Mindanao na may mga easterlies, yung mga hangin na gagaling sa silangan, nagdudulot po yan ng mga ulap at ulan. Kaya naman po ang buong bansa, though, magkakaroon ng magandang panahon. Ang Mindanao, maulap na may mga pulo-pulong pag-ulan. Ang ating pong sunrise, 6:16 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:03 ng hapon. Narito naman pa ang mga temperature and weather conditions sa ibang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa bang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Godly morning, everyone! Ilang araw na lang po, iiwanan natin ng Pebrero at March na ang summer vacation month ng marami sa inyo dyan. Kaya naman ang hanap natin ngayon, mga masarap na tatambayan at papasyalan, Lynn. Oo, syempre. Aba, maganda rin. Kung may matching kainan pa ha. Pero dahil Kainan season na. ngayon, ito ang bagay. Seafood. Kaya narito ang isang floating restaurant kung saan only fresh seafood ang kanilang kinahain.